Kaugnay ng issue ng bagong transport violators, narito ang ating kasamang si Emil Carion para sa talakayan sa balitaan. Magandang umaga sa iyo, Emil. Magandang umaga sa iyo, Vivian. At ngayong umaga ay pinag-uusapan nga itong issue ng JAW number 2014-01 o ang Joint Administrative Order ng DOTC at ng LTFRB kaugnay sa mas pinataas na penalty o multa sa mga transport sector violators. Ngayong umaga po ay kasama natin si President June Magno ng Angat Super Transport Group, isang transport coalition na ngayon ay magsasalita sa kanilang pagtutol dito sa issue ng pagtaas ng penalty. Mr. June Magno, kayo mismo ay laban sa mga kolorum. At bakit ngayon po ay tinututulan nyo itong mas mataas na penalty sa mga kolorum? Magandang umaga sa Emil at sa ating mga tagapanood. Maraming bagay na dapat tutulan dito. Hindi naman tinututulan namin ito dahil pabor kami sa kolorum. Hindi naman yun ang dahilan eh. Kaya lang ito magiging source ito ng corruption. Okay. Kasi sa ngayon lang, 6,000 na yung multa ng kolorum. Malaki na ang aregluhan sa kasada. What more kung gagawin mong sa aming UB Express, 200,000. Sa palagay mo, magkano ang lagayan ngayon dyan? Hindi natin kayang pigilan itong nangongoloro mo nag-apply. Okay. Dahil ito, tingin namin, ito ay pagkukulang ng ating ng DOTC o ng LTFRB. No? Kasi maraming bagay na dapat i-consider dito eh. Katulad na lang ng mga pending na mga application, extension of validity, lahat na nakapile nga sa LTFRB, pending ito. Umabot na ito ng halos 2 taon. Okay. Meron akong miyembro na 2 weeks ago, nahuli ito. Ano ang ginawa ng enforcer? Kinuha lang ang lisensya. Ano sabi? Balikan mo to. Well, okay. Ang sinasabi niyo po yung negatibo. Negatibo naman na ito ay magdadala ng takot o pangamba dito sa mga magtatangkang maging kolorum kung malaki ang penalty. Totoo yun. Maraming matatakot, maraming hindi bibiyahe. Okay. Pero maraming gagawa ng paraan. Okay. At the same time, magiging magiging paraan dito ng isang enforcer para takutin ng driver. Okay. Kahit na ang dokumento ng isang driver, na dala-dala ng driver, tama. Pag sinabi ng enforcer na expired to, wala ka na magagawa eh. Okay. Yung damage andun na eh. Ang 15 araw po na binigay na panahon para ito ay maipatupad, anong gagawin nyo within these 15 days? Actually, ngayon, pagkatapos ko dito, magkakaroon kami ng emergency meeting at tatalakayin namin ang mga hakbang na dapat namin gawin para ito itutulan. Ang pagtutul namin dito hindi para inganyohin ang mga nangongolorum. Ito ay para mapigil yung paglaganap ng korupsyon na sa ngayon ay malaki na, lalong lalaki pa. Ang aking nakikita namin dito, hindi yung pagtataas ng multa ang sagot. Ang sagot dito ay ayusin yung sistema. Nakikita naman natin sa kalsada, marami naman talagang pangangailangan ang ating publiko. Walang masakyan. May demand. Pero anong ginagawa ng DOTC? Ang ginagawa ng DOTC, sasabihin moratorium. Sa totoo lang, wala namang moratorium eh. Ang isa pa rito ka, Emil, parurusahan kami na gagawa nito. Assuming lang, may kolorum. Paano naman yung mga gumagawa sa ahensya nila na nag-i-issue ng mga plaka na wala namang prangkisa? Dito ba may naparusahan na? Wala. Yung mga nagbibigay ng prangkisa na wala naman tamang dokumento, ito ba naparusahan na? Hindi. Ang lahat ng problema ay binabato sa stakeholders at sa driver. Pero may nakikita rin po contribution sa inyong bahagi bilang isang transport group na pwede niyong isusog o itulong sa mga ahensya para, kasi kayo po yung on the ground. Kayo yung nakikita nyo yung mga miyembro, nakikita nyo rin yung hindi miyembro. Nakakatulong po ba kayo para isuplong din ito o isumbong sa mga otoridad? Maraming beses. Okay. Kaya lang, wala eh. Ang sinasabi ko nga sa iyo, sistema eh. Kahit anong ang gawin naming pakiusap, marami kaming binibigay sa kanila na pag-aralan nyo ito ang dapat natin gawin. Tumutulong kami at 100% sumusuporta kami sa LTFRB. Okay. Pero yung kami na may pinahihirapan na
ibang usapan naman na yun. Ano pong binabalak nyo nitong mga susunod na araw na meron po ba kayong pagpupulong, meron kayong deklarasyon para tutulan ito? Marami kaming gagawin dito. Una, siguro magpapile kami ng TRO sa Supreme Court para ito ay tutulan. Dahil alam mo, ng department order na ginawa nung nakaraang administrasyon, na ganito din, excessive, fines and penalties din. Ano? Ito natalo na sa korte. Unconstitutional ang sinabi ng korte. Inapil ng LTO to sa Court of Appeals at ito yung na-dismiss din in favor ng petitioner na ito yung transport group. Okay. Inulit na naman ngayon. So, doon din kami pupunta. At Okay. meron na kami president dito. Okay, marami pa pong issue ang ating pwedeng pag-usapan dito. Siguro, habang nagdi-develop ang storyang ito, makakapanayam namin kayo ulit. Ang inyo pong maiksing mensahe sa ating mga kabalitaan. Ang mensahe ko lang po sana, ipatupad ng tama yung batas. Kung ito naman nakikita nila makakatulong sa pagsugpo ng kolorum, pero tingnan natin naman yung isang side nito. Sana pag-aralan lahat kung bakit may kolorum, kung bakit may out of line, ano yung pangangailangan ng taong bayan para dito sa pagsiservisyo sa kalsada. Yun natin pag-aralan lahat. Hindi lahat puro ganyan na lang na puro pera. Medyo mabigat yan. Maraming salamat po sa pagbisita sa atin dito sa balitaan ni President June Magno ng Angat Chuper Transport Group. At ngayon po, marami pa tayong balitang inihanda para sa inyo sa pagpapatuloy ng balitaan. Balik tayo kay Vivian.